Philippine Psychology TV present. Mga ka-Berg, sino sa inyo yung nag-iisip na maganda sana kung isa sa kakayahan nating mga tao is nababasa natin yung isip ng isa't isa? Siguro mga ka-Berg, sa tingin natin, mas magkakaunawaan tayo kung nababasa sana natin yung isip ng isa't isa, no? Pero hindi ganun yon. Pero ang good news ko sa iyo sa araw na ito, merong mga paraan o psychology tricks na pwede natin gamitin kung paano natin mababasa yung mga taong kausap natin na para bang alam natin kung ano yung iniisip nila o yung mga sunod na gagawin nila. Kasi yung iba kaya nilang gawin na basahin ng iba base lang sa nararamdaman nila. At kung wala kang kakayahan na ganyan, is meron pa namang pamamaraan na inihanda para sa'yo. Base lang sa kanilang mga galaw ng katawan, sa kanilang facial expression, is mababasa at malalaman mo na kung ano ang iniisip nila. Number 1, pagpikit ng mata. Mga ka-Birds, kapag may kausap ka tapos ipinipikit niya yung kanyang mata, hindi ibig sabihin na tatakot yan sa'yo. Ang totoo, ayaw niyang makita yung nasa paligid niya, lalo na ikaw. Para sa kanya, tapos na yung usapan ninyo. Kapag kasi pinikit niya yung mata niya, di ba hindi ka na niya nakikita? Kaya para sa kanya, wala na kayong dapat pang pag-usapan. Number 2, pagtatakip sa bibig. Mga ka-Birds, naalala mo ba na ikaw o yung mga kapatid mo nung bata pa kayo, pagka nabasag yung pinggan, di ba? Nagtatakip kayo ng bibig para hindi niya masabi kung sino yung nakabasag. Actually, mga ka-Birds, paglaki natin, dala-dala pa rin natin yan. At nagagawa yan ng isang tao kapag meron siya mga bagay na ayaw niyang sabihin. At kadalasan para hindi mahalata, kunyari tatakpan yung bibig, kunyari naubo. Pero ang totoo, meron kang bagay na ayaw mong sabihin kaya tinatakpan mo yung bibig mo. Number 3, may mga bagay na isinusubo katulad ng lapi. Mga ka-Birds, pag nakita mo yung mga taong pinagmamalasakitan mo na sinusubo nila yung kung ano-ano sa bibig nila, katulad na lang nung hawakan nung kanilang salamin, ballpen, lapis, at kung ano-ano pa, kausapin mo sila kaagad-agad at pasayahin. Kasi paniguradong meron silang iniisip at balisa ang mga yan. Gusto ng mga yan na mapanatag, yun na nga lang hindi nila alam ang kanilang gagawin. Kaya makakatulong kung kakausapin mo sila at pasasayahin. Number 4, inihaharap ang mukha. Mga ka-Birds, kung meron kang girlfriend ngayon or may asawa ka, alalahanin mo. Baka may pagkakataon na maaalala mo na yung mukha niya inihaharap niya sa'yo. Or hawak-hawak niya yung mukha niya, nakahawak siya sa kanyang baba. Kasi yung mga babae, kapag gusto nila na makuha yung attention ng lalaki, sometimes ginagawa talaga nila yan. Parang sinasabi nila na ito ko, tingnan mo ko, maganda ako, diba? So, ganun yung datingan kapag ang isang babae is yung mukha niya, kapag yung mukha niya isinaharap niya sa isang lalaki. Number 5, paghimas sa baba. Mga ka-Birds, natural na sa atin yung kapag meron tayong bagay na sinusolusyonan o gustong masolusyonan, nag-iisip tayo, ang nangyayari niyan is nahihimas natin ang hindi natin namamalayan yung ating baba. Sinasabayan pa napapatingin tayo sa taas, sa baba, sa kaliwat, kanan. Pero wala naman talaga tayong nakikita doon sa mga tinitignan natin dahil talagang nakapokus tayo doon sa iniisip natin. Kaya sa susunod, pag nakita mo yung iyong mahal sa buhay na hinihimas na yung kanyang baba, pwede mo siyang tanungin kung anong iniisip niya at baka may maitutulong ka. Number 6, naka-cross sign ang bisig. Mga ka-Birds, ito kadalasan talaga nakikita natin to at ginagawa din natin to. Kapag ginagawa natin to, ang talagang nararamdaman natin is naiirita tayo sa mga bagay-bagay sa paligid natin at naiirita rin tayo sa tao sa paligid natin. Kaya kapag may kakausapin ka at nakita mo na naka-cross sign yung kanyang bisig, hanggat maaari huwag ka munang makikipag-usap. Number 7, inaayos ang postura. Kadalasan mga ka-Birds, sa mga babae, kapit ito Kadalasan yung mga babae is nagpapapansin sila sa lalaki o gusto nilang makuha yung attention niya. Aayusin niya yung tayo niya, yung breast niya, i-chest out niya, ayan, para ma-emphasize yung kanyang breast. At syempre kung ano-ano pa sa body parts niya, yung kanyang aayusin na mapapansin mo na talagang may kakaiba sa kanya. So, next time na may makita kang babaeng ganyan, sigurado merong pinagpapapansinan yan. Number 8, sumasandal paharap. Ito mga ka-Birds, makikita mo itong mga sitwasyon nito kapag marami kayo.
Kapag ang isa sa inyo is nagugustuhan niya o interesado siya sa isang kasama nyo, ang gagawin nito, sumasandal siya paharap doon sa taong interesado siya. Yung paa niya, kung mapapansin mo, hindi gagalaw yon. Yung katawan niya ang siyang gagalaw patungo sa direksyon ng taong gusto niyang mas makilala. Kaya kung gusto mong makita yan, magmasid-masid ka lang mga ka-birds, makikita mo talaga yan. Isa dyan na nagkakagusto sa isa, isasandal paharap doon sa taong interesado siya. Number 9. Sandal sa likod. Ito mga ka-birds, kabaliktaran naman ito ng number 8 na kung saan kapag ang nakikita mo nakikipag-usap sa isang tao is sumasandal sa likod niya, malaki ang chances na pagod na yan sa usapan o wala na siyang gana sa pinag-uusapan. Pwede rin naman na ang isa sa kausap niya is hindi niya gustong kausap. Kaya talagang ang tendensiya is sumasandal ito o umaatras patalikod. Kaya napakagandang psychology tricks nito para makita mo ba kung yung kausap mo is mako-close mo ang deal o hindi. Number 10. Pinaglalaruan ng paa, sakong papuntang daliri. Tama kayo mga ka-birds, hindi lang bata yung gumagawa niyan. Makikita rin yan sa ating mga maiedad na kung saan nangangahulugan yan na ang tao is masyadong nag-aalala. Pero iba rin naman kapag nakikita mo na yung tao is nagtataas baba gamit yung kanilang mga daliri. Nagpapakita naman niya na ang tao is kampante at may tiwala sa sarili. Lalo na kapag nakita mo na naka-smile yan. Number 11. Hinihimas ang kanyang mga kamay. Ang mga tao mga ka-birds naniniwala na kung ano yung iniisip natin is nakikita rin sa galaw ng ating mga kamay. Katulad ng paghimas ng tao sa kanyang kamay. Kadalasan kapag nakita mo to, sigurado na ang isang tao is nakakakita ng magandang kahihinatnan doon sa kanyang pinaplano o iniisip niyang gawin. At lahat tayo nagagawa natin yan. Lalo na kapag umaasa tayo, talagang merong magandang kinalalabasan yung ating mga plano. Number 12. Shake hands gamit ang dalawang kamay. Mga ka-birds, kadalasan ang gumagamit ng ganitong pakikipag-shake hands is yung mga politician. Gusto nila na maramdaman na mga botante na sila is honest, mabubuting tao, talagang nagmamalasakit. At actually, ganyan makipagkamay sa atin yung mga taong malalapit sa atin. Kaya nararamdaman nila yung pagiging totoo nila. Yun na nga lang, pinag-iingat tayo kapag makikipag-shake hands tayo sa mga politician. Alam naman natin na isa talaga sa strategy ng mga politician yan na iparamdam sa atin na sila is nagmamalasakit. Number 13. Pakikipagkamay ng paibabaw at pailalim. Mga ka-birds, sigurado naman na lahat tayo is nakikipag-shake hands. Yun na nga lang, sa kada pakikipag-shake hands, meron din tayong intensyon sa mga bagay na yan. Katulad na lang kung makikipag-shake hands ka dun sa mga taong mas nakatataas sa'yo ng posisyon. Halimbawa na lang yung boss mo sa trabaho. Kapag ka nag-shake hands kayo at ang kamay mo is nasa ilalim, ipinakikita mo talaga na ipinararamdam mo sa kanya na iginagalang at nirerespeto mo siya at kinikilala mo yung pagiging boss niya. At isang bagay pa, kapag nakipag-shake hands ka naman uli sa kaibigan mo na nasa ilalim naman yung kamay mo, gusto mo rin namang iparamdam sa kanya na handa kang tumulong o nariyan ka palagi para sa kanya. Number 14, pakikipag-shake hands na ikukulong ang iyong mga kamay. Mga ka-birds, parang katulad dito ng number 12. Yun na nga lang, ang kaibahan nito, ito yung mga senaryo na pupunta tayo sa isang lugar na kung saan merong hindi magandang nangyari sa kanila. At kapag nakita mo na ang nakikipagkamay is ikinulong niyang bigla yung kamay nung kanyang isi-shake hands, nagpapakita to mga ka-birds na talagang nagmamalasakit siya dun sa tao. Pwede rin yung ganitong pakikipagkamay pero hindi naman pagmamalasakit ang ipinakikita. Kung hindi ipinapakita niya na dun sa lugar na yon siya ang in charge. Kapag halimbawa kasing nag-shake hands kayo, isang kamay pa lang ang ginamit niya at sumunod ginamit niya yung pangalawang kamay niya at ikinulong niya yung iyong kamay, yun ang nagpapakita na sinasabi niya sa'yo na dun sa lugar na yon o sa inyong dalawa, siya ang in charge. Number 15. Handshake na may kasamang paghawak. Mga ka-birds, pag nakita mo yung isang tao nakipag-handshake yan, tapos sabay yung isang kamay niya humawak sa siko, or humawak sa balikat, or sa likod,
nagkukulang yan ng atensyon doon sa taong sinishake hands niya or gusto niyang mas makakuha ng atensyon niya. Yan yung mga nagsishake hands na merong pag-uusapan. Magkikita sila, magsishake hands sila at meron silang pag-uusapan. Kaya obserbahan mo, kapag ka nakita mong mas sobrang humahawak sa balikat yan, meron talagang gustong makuhang atensyon yan doon sa taong kakausapin niya. Mga ka-Bergs, sa mga handshake na pinag-uusapan natin, ano yung style mo dyan? O nagawa mo na rin ba yung mga yan? Kaya punta na tayo sa number 16. Inaayos ang necktie. Itong psychology tricks na to, mga ka-Bergs, depende to sa sitwasyon. Kapag ang lalaki is nag-aayos ng tie at meron dong babae, siguradong ang babaeng yon is gusto niya. Pwede rin naman na kaya niya inaayos yung necktie niya is naiilang siya, nagsisinungaling siya, at naiirita na siya doon sa lugar kung saan naroon siya. Kaya hanggat maaari, gusto na niyang tapusin ang usapin at umalis na. 17. Kung ano-anong hinahawakan habang nakikipag-usap. Mga ka-Bergs, sa isang conversation, hindi naman palagi nagtatapos to sa magandang usapan eh. Kaya kapag ka-point na makikita mo na hindi na gusto ng kausap mo yung sinasabi mo, hindi rin naman palagi na sinasabi nila na ayaw nila yung pinag-uusapan o hindi sila sang-ayon sa pinag-uusapan. Malalaman mo lang yan kapag ka kung ano-ano na yung hinahawakan. Andyan yung hinahawakan yung manggas ng damit, andyan yung hinahawakan yung relo niya, hinahawakan yung sing-sing niya, hinahawakan yung botones niya, at kung anong bagay pa yung pwedeng hawakan doon sa sarili niya o doon sa mga bagay na meron sa kanyang harapan. Hindi nga nila masabi sa'yo na ayaw nila yung pinag-uusapan nyo. Kaya doon mo makikita na hindi talaga siya sang-ayon. 18. Pagpatong ng paa sa ibabaw ng lamesa. Mga ka-Bergs, kapag ginagawa mo to, maraming ibig sabihin eh. Pwede din dyan yung may masamang ugali, hindi marespeto, pwede rin pinakikita niya na siya yung boss dito. Pwede rin naman na meron kasi siyang sakit kaya niya ginagawa yon. Pero ganun pa man, base sa mga psychologists, ganun din naman sa mga mabubuting tao. Kahit ano pa man ang kalagayan, ang paglalagay ng paa sa ibabaw ng lamesa is hindi maganda. Pwede lang sana natin tong gawin is kung nasa bahay tayo. 19. Inuupo ang parang kabayo ang silya. Mga ka-Bergs, kahit sino yung tumingin, hindi talaga magandang tignan kapag ka ang babae is nakaupo sa silya ng pabaliktad. Lalo na kung babae ka na meron kang matinong pag-iisip. Makikita ka ng kalalakihan na ganun yung upo mo. Ano yung sa tingin mo magiging dating kapag nakikita ka nilang ganun ang upo mo? Hindi naman dahil sa judgmental sila, di ba? Ngayon, sa mga lalaki naman, ginagawa nila to para may ipakita nila na hindi sila mahina. Ginagawa nila yon, umuupo sa silya na para bang kabayo ito, pinaparamdam nila sa iba na hindi sila basta-basta. Number 20, nilalaro ang sapatos. Mga ka-Bergs, kadalasan ito sa mga babae. Napakagandang tignan sa isang babae kapag katama yung pagkakaupo nila na nakakross yung kanilang legs. Lalo na kung masasabi natin na talagang makinis sila. At sabayan mo pa na nilalaro nila yung sapatos nila. Nagpapakita yan na sila is kalmado at komportable. At eto yan isa rin dahilan dyan is dinodraw nila o kinukuha nila yung attention ng iba para ipakita yung maganda nilang binti o paa. 21. Titigan sa mata. Mga ka-Bergs, sigurado narinig nyo na yung sinasabi na your eyes is the window to your soul. O sa Tagalog, yung sa mata makikita kung ano yung nararamdaman mo o niluloob mo. At hindi yan maitatago ng mga mata. At alam nating totoong-totoo yan. At actually nga kapag ka in love ang isa't isa, sa mata nakikita nila naglalakihan yung mga mata niyan. Kapag ka naman naiinis ang isang tao, makikita mo maliit ang mata niyan. At ang psychology tricks na to pagdating sa pakikipagtitigan o pagtingin sa mata ng tao is napakarami nating matututunan. Yan ay kung alam mo kung paano ito ginagamit at kung paano ito babasahin. Katulad na lang ng pag-iwas sa pakikipagtitigan.
Kapag kaganyan ang mata ng kausap, malinaw yan na nagsisinungaling yan o meron siyang itinatago. Hindi siya komportable sa pag-uusap ninyo. Ganon din kapag tumitingin sa kabilang side yan. Naghahanap siya ng maaaring isagot sa tanong na itinatanong mo. Itong isa naman ito is sobra kung tumitig. Kung yung isa umiiwas dahil nagsisinungaling, ito naman is sobra kung tumitig. Hindi naman ibig sabihin na sobra silang tumititig is nagsasabi sila ng totoo. Actually, yung mga talagang alam nila na nagsisinungaling sila at sanay na nagsisinungaling, ito yung ginagawa nila para hindi makalatang nagsisinungaling sila. Sobra silang tumititig sa'yo dahil alam nila once na umiwas sila, malalaman mo na nagsisinungaling siya. Yun na nga lang, isang bagay pa kung bakit tumititig ng mabuti sa iyo ang tao, gusto niyang iparamdam o ipaalam sa iyo na dapat kang matakot sa kanya. At gusto niya na maging uncomfortable ka o gusto niya na mailang ka sa kanya kaya ganun siya kung tumitig sa iyo. Ito namang panghuli is yung sobrang pagkurap. Actually mga ka-birds, natural lang sa ating kumurap at base nga sa pag-aaral, 6 to 10 times a minute kung kumurap tayo. Siyempre para ma-refresh yung ating mata. Pero ang isang tao kapag sobra pa dyan ang pagkurap, sigurado naman na ibig sabihin yan is gustong gusto niya yung kausap niya or attracted siya doon sa kanyang kausap. Yun yung pamamaraan niya, paano mo makikita na attracted sa'yo yan. KSP ba? Nagpapapansin sa'yo. O ayan mga ka-birds ha, sigurado kami marami kang natutunan sa 20 pamamaraan kung paano mo mababasa ang isip ng taong kausap mo o kaharap mo. Ikaw ba mga ka-birds, alin dyan yung ginagamit mo? O baka meron kang ginagamit na hindi pa namin alam? Comment down below mga ka-birds para syempre masharean mo din naman kami at magamit namin yung mga psychology tricks na yan. Syempre kung nagustuhan mo ang video ito, give us a thumbs up. At dito sa channel na ito yung tinatalakay namin. It's all about psychology. Hindi namin sinasabi na kami ay eksperto. Nagbibigay lang po kami ng konting kaalaman. At click mo na syempre yung subscribe button kapag yan ang gusto mo at isabay mo na rin ang notification bell para every time meron kaming bagong upload, mapapanood mo kaagad. And sinasabi namin sa'yo, marami na kaming nai-upload na video at pwede mo yung balikan para panoorin. Sure kami na marami kang matututunan. And that's it for today. Thank you very much for watching!